Sa mga mainit na balita ngayon tanghali, biyahe ng tren ng MRT Line 3, binawasan at binagalan ang takbo dahil sa systematic inspection. Management ng MRT sisikaping maibalik sa normal ang operasyon bukas. Inihinalang bomber ng multi-terrorist group na aresto sa Cagayan de Oro City. Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff Eduardo Anio humarap sa oral arguments ng Korte Suprema hinggil sa martial law sa Mindanao. Ilang Pilipino kumpirmadong nasaktan sa nasunog na residential building sa London. Mga nasuwi, umabot na sa 12. Paggamit ng electronic cigarettes sa bansa, pinag-aaralan na ring ipagbawal ng Health Department. At Judiciary Magis at Senate Sentinels, slots sa Final Four ang nakataya sa kanilang pagsasagupa sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. Magandang tanghali, sisikapin ng pamunuan na Metro Rail Transit na maibalik na bukas ang sa normal na operasyon ang MRT. Iniatas ang pagbabawa sa biyahe ng MRT dahil sa natuklasang sira sa axle ng isa sa mga bago nito. Makakausap natin sa telepono si Joan Nano, kaugnay ng balitang yan. Joan. Lord, maagang ang sinalubong ng reklamo ng mga pasahero ang pamunuan ng MRT Line 3 matapos nga na magdulot ng mahabang pila at matagal na biyahe ang limitadong operasyon ng kanilang mga tren simula pa yan kahapon. Ayon nga sa MRT Management, ito ay bunsod ng isinasagawa nilang safety check ng maintenance provider sa lahat ng mga tren matapos nga na matuklasan ang isang di pangkaraniwang tunog at irregularidad sa paggalaw ng tren. Dagdag pa rito ang nakita nilang sira sa isa sa mga axle o yung piyesa na humahawak sa mga gulong ng tren. Patay nga sa update ng mga opisyal ng MRT, 17 set ng train ang tumakbo kanina mula yan sa dating 20 train set na normal na pinatatakbo kapag peak hours. Ibinaba rin sa 20 km per hour ang speed limit ng mga tren mula sa dating 40 km per hour, kaya naman inireklamo rin ng mga pasahero ang matagal na oras ng biyahe. Pero paliwanag nga ng MRT Management, layo ng mga hakbang na ito na masuri ang lahat ng mga tren at masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. At upang maibsan naman ang mahabang pila, nag-deploy naman ang LTFRB at ang MMDA ng ilang bus para ihatid yung ibang mga pasahero. Ang kanilang ibinayad na pamasahe sa mga idineploy na bus ay katumbas rin ng kanilang ibinabayad sa MRT kung saang istasyon sila bababa. Una na ngang inianunsyo floor ng MRT Management na sa Lunes pa nakatakdang bumalik ang normal na operasyon ng MRT. Subalit posible pa nila itong mapaaga dahil karamihan nga sa mga tren ay natapos na nilang masuri at wala namang anumang nakitang problema sa mga ito. Mamayang gabi ay muling magbibigay ng update ang MRT Management hinggil sa kung kakayanin nga ba na maibalik na sa normal bukas ang kanilang operasyon. Lord? Joan Nano nagulat mula sa Makati City. Isinampana ng Department of Justice sa Misamis Oriental Regional Trial Court ang kasong rebelyon laban kay Ominta Romato Farhana Maute. Kabilang din sa kinasuhan si dating Marawi City Mayor Fahad Salik at 8 iba pa na sangkot sa Marawi Siege. Isinampa ang kaso sa korte ng DOJ prosecutor matapos makitaan ng probable cause ang mga akusado. Hindi pa nadidesisyonan kung sinong hukom ang hahawak sa kaso ni Farhana at iba pang akusado. Naaresto ng mga otoridad ang isang pinaghihinalang bomber ng multi-terrorist group sa Cagayan de Oro City. Nasa telepono si Jackie Estacion para sa detalye ng ulat. Yes, Jackie. Isang umano'y Mauti bomber ang naaresto ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Si Muhammad Naomi Mauti alias Abdul Hadid ay nadakip ng pinagsanib na puwersa ng mga pulis at militar bandang alas 5:30 kaninang umaga sa Barangay Santa Cruz, Makasanding. Ayon sa PNP Regional Office 10, gumamit umano ang suspect ng isang peking ID ng Mindanao State University na nakapangalan kay Alpha ESP Mamintal. Dinala na sa Cagayan de Oro Police Station 9 si Abdul Hadid para sa documentation at proper disposition. Inamin rin ng suspect na siya ang nasa larawan ng wanted persons ng Cagayan de Oro City Police na tinukoy bilang Abdul Hadid. At yan muna ang ating update mula rito sa Cagayan de Oro City. Balik sa inyo sa Studio Lakay.
Maraming salamat, Jackie Estacion. Nag-uulat mula sa Cagayan de Oro City. Pala ang Department of Tourism na maabot ang target na 7 million tourist arrivals ngayong taon sa kabila ng mga banta ng terorismo sa bansa. May report si Nel Mariboho. If we do the math, another 10% would be 6.6, but we want to do 7 million. Only because the renewed relationship with China. Positibo ang Department of Tourism na kaya nilang abutin ang kanilang target na 7 million tourist arrivals ngayong taon. Ito ay sa gitna na rin ng banta ng terorismo sa bansa, partikular na sa Mindanao na nasa ilalim ng batas militar dahil sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Ayon kay Tourism Assistant Secretary Ricky Alegre, kung pagbabatayan ng mga nakaraang datos pagkatapos na nangyaring September 2016 Davao Market bombing, umakyat pa ang bilang ng turista noong Pebrero, partikular na ang mula sa Korea at Estados Unidos kumpara sa nakaraang taon. We have reason to believe that people feel safe, especially when there's extra security, and they come. Maging ang hotel industry ay nagpakita rin ng positibong pananaw sa sektor ng turismo. Bagamat naramdaman din nila ang naging epekto ng mga nakaraang travel advisory ng ibang mga bansa dahil na rin sa usapin ng banta ng terorismo. It's a temporary setback, but then the hotels are very resilient to this, and they look for new markets that they can fill up the rooms with, and aggressive marketing. Sa ngayon ay nakikipagtulungan ng DOT sa Law Enforcement Agency upang lalong mapalakas ang pagpapatupad ng seguridad para sa mga turistang bumibisita sa bansa. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Inirekomenda ng AFP Joint Task Force ng Buanga na magdaos ng live simulation exercise sa syudad bilang paghahanda sakaling umatake ang mga terorista. Layo ng simulation exercise na magkaroon ng kaalaman hindi lamang ang local governments kundi maging ang mga mamamayan sa dapat na gawin sa oras ng karahasan. May report si Dante Amento. Aminado ang mga otoridad na lubhang mapanganib na ang panahon ngayon. Iba't ibang banta ang nakaamba tulad ng lawless armed group na naghahasik ng kaguluhan sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Meron na nanaksak, meron na nanagasa, meron na in all other forms. Now, it may happen anywhere. It may happen anytime. It may happen in any establishment in this area. Ayon sa AFP Joint Task Force Zamboanga, kailangan na magkaroon ng kamalayan o kaalaman sa dapat gawin tuwing may pag-atake. Hindi lamang ang mga otoridad at local government units, kundi maging ang mga mamamayan. Kaugnay nito, plano ng Zamboanga City na magkaroon ng live simulation exercises sa syudad ng isang mass casualty scenario tulad ng pagsabog. Because we want them to be informed, we want them to be capacitated or trained, and know how to react and respond accordingly. Si tiene mo suceso kay viene aquí that results to mass casualties. Ipapakita rito kung paano re-responde ang mga otoridad at gayon din naman ang partisipasyon ng publiko. Target itong maisagawa ng lokal na pamahalaan sa buwan ng Hulyo. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Lalo pang nadiin ang CCTV surveillance team at security service provider ng Resorts World Manila sa isinagawang pagdinig kahapon ng House Committee on Tourism sa naganap na pag-atake sa hotel and casino noong June 2. May report si Joyce Balancio. Rinig sa prinisintang CCTV videos na Resorts World Manila sa joint hearing kahapon ng Kamara ang putok ng baril ng gunman na si Jesse Carlos at ang sigawan ng mga taong takot na lumilikas ng casino hotel noong June 2. Ayon kay Congressman Gwen Garcia, pwede sana magamit bilang command post ng responding authorities ang CCTV monitoring room ng Resorts World at Remington Hotel para sa agarang ikatakip ng suspect at maligtas ang ilang biktima. The only way you could get that was the information that the cameras could feed you. And where could you put that? Saan? Sa surveillance room where at 1:44, ando na. PNP personnel were already in command and assisted by the Resort World Management. I personally asked for the CCTV rooms, no, dun sa Resorts World. The answer I was given was mausok na yung CCTV rooms dun sa Resorts World.
at hindi na pwedeng pasukin at wala na pong tao doon. Ayon sa isang personal na Resorts World, wala nakatutok sa CCTV room nung kasagsagan ng pag-atake. Yung mga tao nyo nasa loob sila ng room na ito. By Sabi that mo, time ho, kasi nakita hong nag-approach, they have already evacuated their CCTV room. They left the CCTV room at what time? Around 12:20 ho, they evacuated the main CCTV room. Salungat naman ito sa sinabi ni Chief Operating Officer na si Stephen Riley na may security personnel ng casino at isang polis na nakatutok sa CCTV room, bagay na itinanggi rin ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Where is your CCTV room? I want to monitor the situation. And he told me, wala na sir, in-evacuate namin, wala nang tao doon kasi malakas ang usok. Samantala, humarap naman sa pagdinig ang Lady Guard na Resorts World na si Mary Grace Rayala na umaming tumakbo at nagtago dahil sa takot sa gunman. Then nung nakahakbang na po kami ng malayo-layo po doon sa pwesto ko sir, siya naman po yung dating po nung kasama ko. Sinubukan niya rin po na harangin sir, tinutukan po siya ng baril. Yun po yung oras sir na nag-cover po ako, tumakbo po ako dun sa likod. Immediately sir, nag-radyo po ako. Pinunto rin ng mga mambabatas ang umunay naging butas sa evacuation plan dahil hindi nagtakda ng holding room para sa mga evacuee. Anila hindi ininspeksyon ang mga lumabas o naglagay man lang ng kwarto para makuhanan pa ng impormasyon ng mga ito at napigilan sana ang pagtakas ng sino mang posibleng kasabwat ng suspect. Binusisi rin sa pagdinig ang CCTV footage ng umunay misencounter kung saan nabaril umano ng Resorts World Security Manager ang isang miyembro ng SWAT team na rumisponde sa insidente. Ito at ang magkakasabay na putok ng baril sa loob ng kasino ang nagdagdag pa sa kalituhan kung ilan nga ba ang gunman. Kasi nakita niyo yung bala, isang supot ng mga bala, ilagay sa isang gaming table. At hindi pa umandar yung sprinklers, kaya nagputukan. So kung ikaw nasa labas, di mo nakikita nangyari, isipin mo marami. At maraming buwabaril. Tumagal na mahigit 8 oras ang pagdinig at muling ipagpapatuloy ito sa susunod na linggo kung saan pinapaharap si Mr. David Chua, ang chair ng Board of Directors ng Travelers Hotel Group Incorporated na nagmamay-ari sa Resorts World Manila. Joyce Balancio, UNCB News and Rescue, House of Representatives. Pinaalalahanan ng Bureau of Fire Protection na suriing mabuti ang mga dormitoryo ng titirhan ng mga anak na nag-aaral. Nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng ulat. Aiko? Yes, Kim, upang makaiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng sunog, mariing nagpapaalala ang Bureau of Fire Protection sa mga magulang na tiyakin rin nilang ligtas ang tutuluyang dormitoryo ng kanilang mga anak. Ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Ian Manalo, hindi sapat na mura lang ang upa ng dormitoryo upang payagan ng isang estudyante na doon magrenta. Kinakailangan anya ang Fire Safety Inspection Certificate o SSIC ng isang gusali upang matiyak na nasuri ito ng BFP at hindi fire-prone area. May maayos na fire exit, hindi dikit-dikit ang kable ng kuryente at may kumpletong fire equipment. Dapat din anyang may nakalaan na 18.6 square meter na espasyo ng tutulugan kada tao para sa maayos na ventilasyon at malayang makakakilos ang isang individual. Bago pa man ang pasukan ng mga mag-aaral, sa gawa na ng inspection ng Bureau of Fire Protection sa mga paaralan at maging sa mga dormitoryo. Ayon sa BFP, kadalasan sa mga nakikita nilang problema ay ang maintenance sa mga electrical wirings at maging sa fire equipment ng mga gusali at mga paaralan. Kapag nakitaan ng BFP na may mga fire safety violation ng isang establishmento o gusali, binibigyan nila ito ng notice to comply sa loob ng 15 araw o kaya ibinibigyan ng alternative solution ang mga gusaling matagal nang naipatayo o luma na. Closure order naman at multa nga abot sa 12,500 pesos hanggang mahigit 30,000 piso ang ibibigay para sa mga hindi makakatugon sa fire safety regulations ng BFP. Kim, nananawagan din ng BFP na ipagbigay alam sa kanila ang mga sa tingin nila ay hindi safe na mga lugar o fire-prone areas upang ma-inspeksyon at mabigyan ng kaukulang aksyon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Kim. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Maynila. Pinag-aaralan na ng Department of Health kung ipagbabawal na rin ito ang e-cigarette sa mga pampublikong lugar. Nagbabalik si Aiko Miguel para sa ulat.
188 billion pesos ang inilalabas na pondo ng DOH para magamot ang mga nagkakasakit dahil sa paninigarilyo kada taon. Kaya naman pinaiigting pa nito ang anti-smoking campaign. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng DOH ang pagbabawal sa paggamit ng e-cigarette o vape sa mga pampublikong lugar sa buong bansa. We're still getting the technical assistance from the World Health Organization kung paano natin totally gaya sa cigarette smoking, yung vaping, na ibaban natin siya. Providing the youth and the smokers alternative na akala po ng youth at ng mga smokers it's safer, but there is no safe level of tobacco exposure. Ayon sa DOH at World Health Organization, 7,000 kemikal na masama sa katawan ang nasa vape, kaya hindi rin ito tamang maging alternatibo ng mga naninigarilyo. Sang-ayon naman ang Manila City Government na masama ang vaping, subalit kailangan nila ng batas para tuluyan itong maipagbawal sa mga pampublikong lugar. We might have a question of law later, so we're waiting for the national DOH to really help us, assist us in coming up with definite rules on vaping. Wala pa po kaming penalties and not like with smoking. We just tried to streamline the old ordinances that we have. Bago ang ganap na pagpapatupad ng nationwide smoking ban sa July 16, inilunsad din kahapon sa FG Calderon Elementary School sa Maynila ang kampanya para maipaunawa sa mga kabataan ang panganib ng paninigarilyo. No Smoking Month at nakatutok po tayo sa mga kabataan na sana wag na silang magsimula. Say no to tobacco, bes, wag magyosi, wag kadiri. Masama na rin po kasi sa katawan yung kaya hindi ko rin po sinusubukan. Mahirap na din po magkasakit. Stress po sigarilyo pagkakaalam ko. Tapos pag naninigarilyo po kayo, malaking halaga po yung magagastos niyo po sa pag nagpagamot po kayo sa cancer po. Samantala sa June 19, ilulunsad na ng DOH ang Quit Line para sa mga smoker na gustong humingi ng tulong upang itigil na ang kanilang bisyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod, Embahada ng Pilipinas sa London kinumpirmang may mga Pilipino nasaktan sa nasunog na Grenfell Tower sa West London. Umano'y panibagong kalakalan ng droga sa New Bilibid Prisons. Inimbestigahan na ng Department of Justice. At technical divers tutulong na sa paghahanap sa labi ng pinaslang na babaeng alkalde ng Bien Unido na itinapon umano sa karagatang sakop ng Lapu-Lapu City sa Cebu. Pinakakansila na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa DFA ang passport ni retired Police Officer Arturo Las Cañas. Kasunod dito ng utos ng kalihim sa NBI na tugisin at arestuhin si Las Cañas na nagtungo sa Singapore noong Abril. Inatasan na rin ni Aguirre ang NBI na makipag-ugnayan sa Interpol upang matukoy ang kinaroroonan ni Las Cañas. Nitong nakalipas na linggo inilabas ng Davao City Regional Trial Court ang arrest warrant ni Las Cañas na kinasuhan ng murder at attempted murder sa pagpatay sa broadcaster na si June Pala noong 2003. Nagsasagawa na ng malawakang investigasyon ng Department of Justice o DOJ sa ulat na muling pagbabalik ng drug trade sa New Bilibid Prison. May report, Simon Hocson. Iniimbestigahan ng DOJ ang umano'y panibagong kalakalan ng illegal drugs sa loob ng Bilibid. While we have controlled the drug trade for the past almost 1 year, I have received some reports that there is some sort of resurgence of drug trade in the New Bilibid. Dahil dito, lalo pang maghihigpit ang DOJ sa pagbabantay sa NBP. Ipapasok ng DOJ ang ilan pang mga tauhan ng PNP SAF upang magbantay sa kulungan. Plano sana ng DOJ na ipasok bilang bantay ang mga taga-Marines, subalit kasalukuyang ginagamit ang puwersa nito sa Marawi. Nakitang dahilan ni Aguirre ang iniaalok na malaking pera sa mga gwardya kung kaya't na ipapasok ang droga sa Bilibid. Talagang medyo malaking pera
ang nagpalakad na yung mga drug lords na yan. Kaya even the most honest of our PNP ay nakukorrupted. Samantala, ipinagdiwang kahapon ang 15th year anniversary ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sinabi ng PDEA na sa loob lamang ng isang taon ay nakakumpiska sila ng mahigit 2,000 kilo ng shabu. The total accomplishment on ng shabu during the Duterte administration has surpassed 3 times that of the previous administration. It has surpassed the 3 years accomplishment of the previous administration. Hindi naman inihinto ng PDEA ang kanilang anti-drug operation sa Marawi sa kabila ng umiiral na kaguluhan doon. Bahagi nito ang pagtukoy sa pinagmulan ng narco money na kabilang umano sa ginamit ng Maute Group. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, balikan natin ang ulat ni Mon Hocson live mula sa Quezon City. Mon? Yes, Kim, matapos ang 3 taong paghihintay ay pasisimulan na ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Kanina ay napirmahan na ng prosekusyon at depensa ang pre-trial order upang formal na masimulan ang paglilitis. Subalit bago ang pirmahan, nagkaroon pa ng pagtatalo ang dalawang panig. Nais ang kampo ni Revilla na maalis na sa listahan ang mga pangalan ng ilang mga testigo na tinutulan naman ng prosekusyon. Hindi naman pumayag ang korte, subalit sinabing may kalayaan ng depensa na magtanggal ng testigo kung nanaisin nila. Naniwala naman si Revilla na lilitaw ang katotohanan at mapapawalang sala siya sa kaso. Si Revilla ay inakusahan na nakakuha ng 224.5 million na kickback kapalit ng pag-endorso nito ng kanyang PDAP sa mga NGO na pagmamayari ni Napoles. Yan ang latest, balik sa iyo, Kim. Salamat, Mon Hocson, nag-uulat mula sa Quezon City. Tutulong na ang technical divers mula sa Bohol sa paghahanap sa katawan ng pinaslang na alkade ng Bien Unido Bohol na si Mayor Gisela Boniel. Narito ang report ni Gladys Tuwabi. Hindi pa rin natatagpuan ng Police Regional Office 7 ang mga labi ni Bien Unido Bohol Mayor Gisela Boniel. 1 linggo matapos itong mapaslang. Dahil dito tutulong na ang pamahalaan ng Bohol sa patuloy na isinasagawang search and retrieval operations. Inaasahang darating ngayong araw ang mga technical diver mula Bohol na sisisid sa karagatang sakop ng Caubian Island sa Lapu-Lapu City, Cebu. Initially, pinasabi natin doon sa kay Provincial Director that we need additional divers. Specifically, mga technical divers kasi malalim na yung... Sa taya ng mga otoridad, nasa 700 feet ang lalim ng tubig sa lugar kung saan pinaniniwala ang itinapon ang bangkay ng biktima. Samantala, nananawagan naman ng PRO7 sa natitirang 4 na sospek na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Nakahanda ang PRO7 na magbigay ng security sa mga ito kung magdedesisyong tumistigo sa kaso. Sa ngayon, sina Riolito Itad Boniel at Randel Lupas ang gagawing witness sa kaso matapos ituro ng mga ito na si Nino ang nasa likod ng pagpatay kay Gisela. This is a very welcome move on their part dahil malaking tulong ito dito sa kaso na sinampa natin kay Board Member Boniel. Pangunahing suspect sa pagpatay kay Mayor Gisela ang asawa nitong si Bohol Board Member Nino Ray Boniel na kasalukuyan nang nasa kustodiya ng mga otoridad. Gladys Tuwapi, UNTV News and Rescue, Cebu. Arestado naman ang isang lalaki na naaktuhang nagnanakaw ng baterya ng sasakyan sa Valenzuela City kagabi. May report si Reynante Puente. Kalaboso si Robert Leonardo, 53 anyos, matapos maaktuhang ninanakaw ang baterya ng isang truck sa Gregorio Street, Barangay West Kanumay, pasado alas 10 kagabi. Ayon sa nakakita sa sospek, nagpapahinga siya sa kanilang barracks nang makarinig na may kumakalusko sa labas ng kanilang garahe. Nang tingnan nito sa labas, nakabaklas na ang 2 baterya ng truck at dala na ng sospek na hindi pa nakakalayo. Agad niya itong hinabol at hinuli. Nang mahuli, tinali niya ito sa tabi ng kalsada para hindi makatakas at saka tumawag ng mga tauhan ng barangay at dinala nila ito sa Valenzuela City Headquarters. Balak kong sampahan ng kaso para hindi na pamarisan ulit. Kasi pag di mo kinuluyan to, maraming peperwisi na ano to. Paulit-ulit na lang yan. Mukhang sanay na sa ano. Mukhang sanay na sa gawain ganito.
Nabawi sa sospek ang baterya ng truck na nagkakahalaga sa halos 7,000 piso. Turutanggi naman ang sospek sa paratang sa kanya. Naharap na ang sospek sa kasong theft. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Valenzuela City. Kaya naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. 502 Frima. Nakalisalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ini kay katamong balita, iba't ting miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Payayal yan na ning PNP ing report atin lang ikit king probinsya na ning Leyte, a armed group kanu iba't king Mindanao. Ining balita ng Jeneline Gaki. Naalarma ang Philippine National Police sa naglabay nga simana tungod han ira nakarawat nga impormasyon nga may nakasulod kuno nga mga armado nga grupo probinsya Leyte sa kahinusa nga van. Dagmit liwat nga naghugot hin seguridad an upat nga ports nga sakopan Leyte, an Hilongos, Bato, Palumpon ngan Isabel. Nagkandak giapirahin random checkpoint hapi pira nga pili nga lugar nga po pwede agian han mga ini. Nakit-an ang mga otoridad ang nasabi nga van haabuyog Leyte pero sumala kan PNP. Leyte Provincial Director of Police, Senior Superintendent Torberto Tuason, mga sibilyan la ang sulodhan sa Rakyan, tika nga Iligan City, nganti kadto ang mga iniha Metro Manila. So nakuha nila ang puro kabataan, 7 nga kabataan, upat nga may idaran na, nganhan may babae. So they were not really intending to reside or stay in this place. So nagprosidira Manila. Pero sumala PNP, padayon lagihap ang ira pagpatuman. Hinmahugot nga seguridad ha probinsya para masiguro nga diri magkakamay-ada spillover ha probinsya hinkasamok, tikang ha Mindanao, partikular na ha Marawi City. Adto nga mga vehicles, it was forwarded messages. In fact, nga dadto adaha Mindanao nga So it was only forwarded to us by Lumaos gani. So we have to monitor and conduct our checkpoints para natin natin in lugar, stop or prevent from proceeding. So continuous gyapon aton monitoring ito. Padayon gihapan ira ginbubuhat nga profiling ha mga tawo nga pasulod ngan paggawas sa Leyte para madakop ang mga terorista nga magpaplano o miskaputi kang ha Mindanao. Jeneline Gaki, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Maigit king 80 bayong KAFGU Auxiliary 2 ing mayari king karelang basic military training king Davao City. Ining report ng Janice Inhente. Nadungagan usab ang puwersa sa non-uniform personnel nga makatabang sa militar ug sa kapulisan aron mapadayon ang kahapsay ning syudad. Kagahapon ming graduar sa sobra usa ka buwan nga basic military training ang sobra 80 ka mga civilian volunteers. Mao kini ang mga bag-ong miyembro sa KAFGU Auxiliary 2 sa syudad sa Davao. Gipangunahan ni Mayor Sara Duterte Carpio ang closing ceremony niini sa headquarters sa Task Force Davao. Kay gusto ko mahibalo mo sa amuang appreciation sa kalisod sa inyuhang trabaho aron kami tanan nga inyuhang ibantayan makatulog mi sa gabi ug sakto. Unang gitudlo sa mga KAFGU nga mapalambo ang abilidad ug kahibalo mahitungod sa siyensya sa militar ug uban pang security operations kontra terorismo. Ipang-deploy kini sa tibuok lugar ning syudad. Dakong pasalamat ni Mayor Sara Duterte Carpio sa pagpursigi nga makahuman sa ilang training ang mga bagong KAFGU ug sumala sa alkalde, dakong tabang kini ilabi na sa dugang nga puwersa sa pagbantay sa seguridad sa syudad sa Davao. Gikalipay sab sa mga ning graduar nga makumpleto nila ang training ug miingong andam na sila nga musabak sa trabaho. Lipay kayo ma'am nga ni-graduate mi sa kadaghan-daghan sa training nga mong naagian. At least successful. Makatabang namin diri sa labi na diri sa syudad sa Davao ma'am sa kuha na ning labi na sa peace and order diri sa Davao ma'am, makatabang namin sa ila sa mga kaubanan nga tropa. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City.
May nalakadjeng lokal na gobyerno na Ningkaba, La Union, ang Metong Livelihood Association para karing dating drug personality. Ini bang asopan dalareni bang makapagbayong bienala ang pungalina lamibalik king karelang bisyo. Ining balita ng Toto Fabros. Kaspaset ti Reformation and Integration Program ti Kabala Union, plan-plan 20 lokal nga gobyerno ti Panang Bukel, ti Livelihood Association para kadagiti dati nga agus-usar ti may parparit nga droga ti lugar da. Daytoy ket tapno matulungan da nga agtultuloy ti panagbalbaliw nga biag ken saan dan nga agsublipay ti bisyo. Mangted ti Kaba LGU taluga so taribo a piso nga inisyal nga pondo para ti asosasyon dagiti reformi. Pondo na may tindi ng asosasyon ti 300,000 inisyal. Kadabo, lumapatarayo nga nasayaat dahil pondo ito next year, pagbalinin tayo ng 500,000. Sigun ti Kaba PNP, 171 drug personalities ti adda ti listanda ti maipaspaisidong ti Reformation and Integration Program. Dahito ti prioridad nga matulungan ti may pasdek na Livelihood Association. So doon sa mga programa at makita naman yung full cooperation and activeness ng mga reformist natin kung tawagin natin ngayon kasi yung within 6 months duration period may mga drug test tayo na kinakonduct, activities, spiritual, education, livelihood. So Naragsakan met dagiti reformi ti plano ti gobyerno. Gagawin kong busy ang sarili ko sa pagtatrabaho. Maghanap ako ng magandang trabaho, yung talagang panghabang buhay na isipin ko yung pamilya ko para mabuhay ko sila. Toto Pabros, UNTV, Damag, Ken, Salacan, La Union. At yan yung kekatamong balita, iba't ting miyayaliwang lugar ting kekatamong bansa. Nibalik kay Ken Lakay. Salamat Frima sa Longa Gloria. Susunod, Judiciary Mages at Senate Sentinels target ang Final Four slot sa kanilang pagsasagupan sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. 14 patay at 2 ang hinostage sa isang hotel at restaurant sa Somalia. At mga bagong pasilidad magagamit na ng mga scholars ng La Verdad Christian School at College ngayong school year. Magtuto sa darating na linggo ang Judiciary Mages para sa target na pwesto sa Final Four ng UNTV Cup Executive Face-Off. Narito ang report ni Bernard Dadis. Balik kay Alinsug yung bola. Ang gana on the alley-oop, yes! Marquez, yes! Umatikabong bakbakan ang asahan sa do-or-die game ng Judiciary Mages at Senate Sentinels sa second game ng triple header ng UNTV Cup Executive Face-Off sa linggo, alas 13:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Kapwa may kartang 2 panalo at talo ang Judiciary at Senate, kaya ang matatalo ay magpapaalam na sa liga. Ang magwawagi naman ay aabante sa Final Four ng playoffs. Kaya naman na magkabilang koponan, ibibigay ang full force sa labanan. Kailangan naming manalo doon para makapasok sa top 4. Magpa-practice kaming maigi para makuha namin magandang laban ang mga maasahan nila sa next Sunday. Mabigat ang Judiciary dahil nakakalaro na namin yan. Sila Justice Maedas, mga mga ensayado yan at saka dating mga champion yan. May championship experience. So, we'll try our best. Hopefully, maka 3 straight. Ang Sentinels na may naitala ng 2 magkasunod na panalo ngayong buwan ay umaasang makakasama si Senator Joel Villanueva sa linggo dahil hindi ito nakapaglaro sa nakaraan nilang game. Hopefully dahil na-miss namin yung leadership niya. Si Senator Villanueva can play point guard, off guard, shooting forward. So talagang very versatile. Tapos yung leadership niya, napaka-importante pero we're praying he can join. Ang mananalo sa pagitan ng Mages at Sentinels ay kailangan namang talunin ng 2 beses sa playoffs ang magiging rank 1 and 2 upang magkaroon ng pagkakataong makapasok sa finals sa darating na Hulyo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Magagamit na ng mga scholar ng La Verdad Christian School at College sa Palit, Pampanga at Caloocan ang mga bagong pasilidad ng paaralan ngayong school year. Narito ang ulat ni Leslie Longbowen. Mas magandang
paaralan ang sasalubong sa mga eskolar ng La Verdad Christian School at College kasabay ng pagpasok ng school year 2017 to 2018. Sa layuning maipagkaloob sa mga mag-aaral ang kanilang mga pangangailangan sa academics at extracurricular activities, nagdagdag ng mga dekalidad na pasilidad ang administrasyon ng La Verdad. Sa school year na to, parang ngayon namin ma-experience yung completion ng development ng building kasi magkakaroon kami ng additional floor na magagamit namin for our classrooms, computer laboratory, tsaka library, pwera pa dun sa gymnasium, which is another floor yun. Dahil sa bagong gymnasium, may sarili ng lugar na pagdarausan ng sports activities ang mga mag-aaral sa LVCC Caloocan. Samantala, target ding magamit ngayong school year ang pinakaaabangang auditorium ng mga eskolar ng La Verdad sa Pampanga. Ito ang ginagawang bagong auditorium ng La Verdad Apalit. Kaya nitong mag-accommodate ng nasa 1,000 tao. Well-ventilated, soundproof ang lugar at magandang klase ang ginamit na materyales. Inaasahan ngayong school year ay magiging fully operational na ang auditorium na ito kapag may naikabit ng malaking LED TV at ilan pang mga kagamitan. Tinatayang nasa 50 milyong piso ang kabuuang gastos dito. Ngunit ang ganito kagandang pasilidad, magagamit ng La Verdad Scholars ng libre. Ang auditorium ay gagamitin ng paaralan sa mga malalaking event nito, maging sa panonood ng educational films, documentaries, at productions ng mga estudyante. Yung auditorium na yun na talagang ipinanukala ni Brother Daniel, yun ang pinakamagandang auditorium dito so far sa buong Pampanga pag nayari. Actually, inaabangan na nga iyan ng mga taga rito sa regional office ng CHED, TESDA, ng DepEd. Tinatanong na nila kung tapos na yan kasi gusto rin nilang gamitin yung auditorium na yan. Bukod dito ay nagdagdag din ng 13 classroom ang LVCS sa Palit dahil sa pagbubukas ng grade 12 nito ngayong taon. Bawat isa rito ay may nakakabit na telebisyon bilang learning medium. Kabilang din sa mga pasilidad na ipinapagamit ng walang bayad sa mga estudyante ay ang science laboratories, healthcare simulation room, international cookery laboratory, libraries at iba pa. Halos 3,000 mag-aaral sa ilalim ng free education program ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon para sa taong ito ang makikinabang sa mga nasabing pasilidad. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Apalit, Pampanga. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.